Eto guys 'no, magugulat kayo dito sa bagong, palabas na 'to 'no, na ipapanood ko sa inyo. Eto palang si Atong Ang ay hindi pala 'to magtatagal sa kulungan o hindi mag, maghihirap man lang sa kulungan dahil pala dito sa diskarte niya. May diskarte pala ito si Atong upang hindi siya tuluyang makulong talaga diyan sa kulungan at hindi siya magtatagal diyan. Dahil dito sa diskarte na 'to ni Atong Ang ay nabunyag nga 'no, nabunyag yung diskarte na tila gagayahin nga ni Atong Ang. So eto, panoodin natin ngayon itong, video na 'to 'no. Ito kasi ay, mapapaisip kayo na baka nga ganito nga ang gagawin ni Atong Ang, gagayahin niya 'tong diskarte na 'to ng, ginawa nung ibang mga gumawa nito. So dito ay mukhang mababariwara yata ang, paghuri o paghahanap dito kay Atong. Kasi kung sakaling mahahanap 'to si Atong, eh baka nga hindi 'to agad-agad magtatagal sa kulungan. Alam naman natin na walang piyansa itong, kaso ni Atong. Kapag nahuli yan siya, walang piyansa. Yun ang, inaano ng mga tao. Wala namang piyansa yan kaya hindi yan makakalabas kaagad. Diyan tayo yata nagkakamali 'no? So eto, panoodin natin. Tingnan natin kung posible kaya niyang gawin itong diskarte na 'to ni Atong upang hindi siya magtagal sa kulungan 'no? So kung bago lang kayo sa ating channel guys, nakaabot kayo dito, baka pwede makisuyo ko sa inyo na mag-subscribe muna kayo sa ating channel. Na sa ganun, lagi kayong updated 'no sa ating mga video. So eto, panoodin natin yung, video na 'to na pagpapaliwanag na eto pala ang gagawin ni Atong 'no, yung kanyang matinding diskarte. So tingnan natin. Dahilan kung bakit kung sakali man maaring hindi tumagal sa loob ng kulungan si Atong Ang. Si Jairo Boliedo at warrant of arrest ni Atong Ang ang main course para sa episode na ito ng Order in the Court. So heto na nga, January 14, 2026 ay naglabas ng warrant of arrest ang Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court laban kay Atong Ang at 17 iba pa dahil sa missing sa Bungeros case. Ang kaso nila, kidnapping na may kasamang pagpatay. Dahil may warrant na nagbibigay ito ng lisensya sa mga pulis na arestuhin na si Ang at mga kasama niya. Mukhang one step closer to justice na ang mga biktima pero hindi po ganun kadali ang mga bagay-bagay. Non-bailable po o hindi pwedeng magpiyansa sa kaso ni Ang. Ang batas sa Pilipinas, hindi ka po pwedeng magpiyansa kung humaharap ka sa mga mabibigat na kaso tulad ng kidnapping. Pero heto na nga, kahit mabigat ang kaso ni Ang na kidnapping, may tsansa pa rin siya makapagpiyansa at pansamantalang makalaya matapos siyang arestuhin. Nako, yan. So kahit pala walang piyansa, itong kaso ni, Atong Ang, may tsansa pa din na siya'y makalabas 'no o makalaya. Anong kayang gagawin ni Atong? Ano kayang diskarte na 'to ni Atong yung posible niyang gawin upang malusutan niya itong walang piyansa o no bail na kaso? Eto, panoodin natin. Ay kung susundan niya ang yapak ng mga naunang mga akusado sa missing sa Bungeros case. Enter, Julie Dondon Patidongan. Itong si Julie Dondon Patidongan at 5 kasama niya, inaresto nitong September 2023 dahil sa kidnapping ng mga nawawalang sa Bungero. Kidnapping, again, no bail. Pero nakalaya ang 6 kasama si Patidongan nitong December 2023 matapos. Yan. So ito yung example guys 'no. Ito palang si Patidongan ay halos same ng senaryo dito kay Atong Ang. So itong 6 pa na kasama niya o itong 5 kasama si, Dondon, pang-6 siya, ay no bail pero nakalaya 'no. Baka may ginawa sila na alam niyo na 'di ba? Ito ang posibleng gayahin ni Atong Ang. Susundan ni Atong Ang yung yapak na ginawa ng mga 'to upang hindi sila makulong o upang sila ay makalaya nga 'no. Kasi no bail 'to eh. Magtataka kayo 'di ba? No bail. Dapat kulong na lahat yan sila. Pero may ginawa silang kakaiba dito na eto yung gagayahin ni Atong na diskarte. Kung anong ginawa nitong mga 'to, yan ang gagayahin niya. Silang payagang magpiyansa ng korte. Humiling ng piyansa itong si Patidongan at mga kasama niya sa Manila Regional Trial Court Branch 40 na pinayagan naman ng korte.
kahit pa no bail dapat. Kaya ang nangyari, ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero umakyat sa Court of Appeals or CA. January 2025, bumaba ang ruling ng CA kung saan ibinaliktad nito ang ruling ng lower court na pinayagang magpiyansa itong sina Patidongan. And in effect, itong CA ay inuutos na rin ang pagpapaaresto muli kina Patidongan. Ang linaw ng paliwanag ng CA, pinapayagan lang daw ang pagpapiyansa kung sa tingin ng korte ay mahina so far ang ebidensya para mapatunayang guilty ang isang akusado. Pero Ayan. So eto no. Kaya para pinayagan ito sila Patidongan na magpiyansa kahit na no bail o walang piyansa yung kanilang kaso, ay nakitaan yata na mahina yung ebidensya laban sa mga to. No? Sa tingin nyo kaya, makikitaan din kaya si Atong Ang na mahina ang ebidensya at papayagan kaya na makapagpiyansa? Kaya lang si Atong ay nagtatago ngayon. Dapat hulihin muna yan si Atong. Kailangan makuha muna nila si Atong bago yan humiring ng piyansa. Kasi kapag nagtatago yan, hindi yan pagbibigyan ng korte natin na magpiyansa. Kailangan nasa kulungan ka, di ba? Yan ang importante kapag mag-ano ka ng piyansa. Kasi hindi ka kakatigan kapag nagtatago ka tapos hihiring ka ng piyansa. Walang ganun, di ba? sabi ng CA, sa kaso nila Patidongan, ang lakas-lakas naman daw ng ebidensya. Pero bakit pinayagang makalaya? Ang ginawa nila Patidongan, inakyat nila yung piyansa nila sa Supreme Court at pending pa rin doon hanggang ngayon. Dahil pending pa rin yung kanilang petition sa Supreme Court, kaya Del Monte Fruity Sing time. pansamantala munang malaya itong sina Patidongan. Itong 2025 na, naging whistleblower pa si Patidongan at So ibig sabihin pala, kapag nakapending yung inakyat nila doon sa Supreme Court, makakalaya sila. So posibleng ang ganitong gawin ni Atong Ang, di ba? Itong diskarte na ginawa ni Patidongan. Malupit, no? Posible ito, gayahin talaga to ni Atong. tinuro ang dati niyang boss bilang di umanong mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Balik tayo kay Atong Ang. Itong rutang ginawa nila Patidongan, hindi malabong tahakin din ni Ang. At kung sakaling magtagumpay siya katulad ni na Patidongan, mananatiling malaya ang gaming tycoon habang dinirinig ang mga kaso niya. Gusto man natin Yun. Posibleng tahakin nga yan ni Atong, yung ginawa ni Patidongan at ng mga kasama niya, no? So, dito, useless yung warrant, no? Ulihin si Atong upang ikulong, kaya lang gagawin niya yung technique o yung diskarte na ginawa ni Aristotoy dito, wala, makakalaya pa din si Atong habang dinidinig yung kaso. So, posible pa din magtago ulit yan si Atong, di ba? Yun, sa tingin nyo kaya guys, eto kaya ay gagawin kaya ni Atong? Comment down below kayo sa video natin at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayo updated sa mga next pa nating mga video.